Huwag mong ihulog, sabi! Bakit po ba bawal ihulog ang kutsara? Alam mo ba na kapag nalaglag daw ang kutsara, may darating na aswang? Kaya pala galit na galit si Papa nung nahulog ko ito. Sa probinsya namin, marami talagang pamahiin na pinaniniwalaan lalo na kapag gabi na. Isa na doon yung sinasabi nila na kapag nalaglag ang kutsara, may darating na bisita. Pero ayon sa matatanda, hindi raw palaging tao ang dumarating. Hindi ko yun pinapansin noon. Isang gabi, kumakain kami sa hapag. Tahimik ang paligid at pagod si Papa galing bukid, kaya hindi siya nagsasalita. Habang kumakain ako, bigla kong nabitawan ang kutsara ko. Malakas ang tunog nito sa sahig at parang umalingaw-ngaw sa buong bahay. Biglang napatingin si Papa sa akin. Iba ang tingin niya. Hindi simpleng galit kundi parang may halong kaba. Pinapulot niya agad sa akin ang kutsara at nanginginig ang boses niya. Pulutin mo. Pagkatapos noon, tumayo siya at isa-isang isinara ang mga bintana at pinto. Nilak niya lahat at parang may inaabangan. Si Mama naman ay tahimik lang at hawak ang rosaryo. Hindi siya nagsasalita at hindi rin tumitingin sa amin. Doon ako nagsimulang kabahan. Pinatulog kami ni Papa pero hindi ako makatulog. Mabigat ang pakiramdam ko at parang may mali sa paligid. Bandang hating gabi, nagising ako dahil may narinig akong katok. 3 beses iyon. Mahina pero malinaw. May nakita akong anino sa ilalim ng pinto ng kwarto ko. Parang may nakatayo sa labas. Maya-maya, may narinig akong boses na tumatawag sa pangalan ko. Parang si Mama. Pero may kakaiba. Parang pilit ang boses. Dahan-dahan akong lumapit sa pinto. Pakiramdam ko, kailangan kong buksan. Parang may humihila sa akin papunta roon. Pero bago ko pa mahawakan ang doorknob, may humawak sa balikat ko. Si Papa iyon. Hindi ko narinig kung paano siya pumasok. Mahigpit ang hawak niya sa akin at ramdam ko ang panginginig ng kamay niya. Hindi niya ako pinayagang lumapit sa pinto. Doon ko napansin na kahit naririnig ko ang boses sa labas, hindi gumagalaw ang anino. Nakapirmi lang ito. Biglang tumahimik ang lahat. Pagkatapos, may narinig kaming kaluskos sa kisame. Mabagal. Parang may gumagapang. Unti-unti akong napatingala at nakita ko ang anino na gumagalaw sa itaas. Hindi ko maipaliwanag ang hugis nito, pero alam kong hindi iyon normal. Hindi iyon hayop. Bigla ulit may narinig na boses.